Chef Zhang, hindi po iyan tama. Tatanungin ko po muna ang presyo. Kung gayon, magkano po ang ibibigay ninyo? Hindi ba 110 ang sabi ninyo? Nag-alok si Chef Zhang ng 200. Susunod po ba kayo o hindi? Nabenta na kay Chef Zhang. May kalyo ang kamay mo. Noon ay sundalo ako. 5 taon ako sa hukbo. Noong nakaraang taon lang ako nagretiro. 200 gin. Ang king clam, 47 gin lahat. Ang blood clam, 23 gin. Gawin na nating 16,000. Natanggap na ni Chef Zhang ang bayad. Pero masyado pong mataas ang presyo na ibinigay ninyo. Hindi po namin tinaas. Sa kalidad ng huli mo. Naipapahain ko ito sa mesa ng private kitchen. May bebenta iyan sa 3 beses na presyo. Xiao Chen. May tanong ako. Matagal ka na bang nangangapa? Ngayong araw lang. Unang araw ko pa lang. Makakahukay ka pa ba ng ganitong klase ng huli sa lumang putikan na ito? Kahit hindi mo nasabihin, ayos lang. Pero tandaan mo. Masyadong malalim ang tubig sa bahaging ito. Kapag may magandang huli, may mainggit. Sa susunod na magpadala ka ng huli, tawagan mo muna ako. Huwag kang magpasikat sa palengke. Sige po. Kuya Hang, 16,000. Naipadala na namin. Kumuha ka ng 5,000 para pambili ng gamot ni nanay. Ang natira, sa amin na. Para mapalitan ang bagong baterya ng tricycle. Kuya Hang, noon ang tatay ko ay pinabankrupt ni Dejen. Itong galit na ito, 5 taon ko nang kinikimkim. Binzi, unang araw pa lang ito. Kuya Hang. Sinasabi online ng mga tao na peke raw tayo. Bukas ng hapon, 3:00 sa loob ng Dachau. Huhukayin ko mismo sa harap ninyo. Iyong sinasabi online na paghukay ng king clam. Mukhang bata pa. Malamang nagyayabang lang. Sampung hakbang sa kaliwa. Grabe, totoo nga. Parang naging buhay na ang mga kabibing ito. Mas mahaba pa sa bisig ko. Bro, hukay ka pa ng isa. 30,000 ang nanonood sa live ko. Ako si Chen Yuan Hang. Sa susunod na pangangapa sa tabing dagat, kunin mo ang mga huling hindi naaabot ng iba. Wow! Mas malaki ang batch na ito kaysa noong huli. 100,000 ang nanonood sa live mo habang naghukay ka ng kabibe. Hindi inaasahan. Gusto ko lang sanang patunayang hindi peke ito. Hindi ito aksidente. Dapat mas maraming tao ang makaalam ng galing mong ito. Pero mag-ingat ka. Nag-iba na ang ihip ng hangin. Nagpakalat si Dejen ng salita sa palengke ngayon. Sabi niya ang bahaging hinuhukay mo ay sakop ng kanyang inupahang palaisdaan. Kakasuhan kanya ng pagnanakaw. Kalokohan. Ang loob ng Dachau ay pampublikong tabing puti. Kahit sino pwedeng pumunta. Alam ko. Pero nakipagsabuatan siya sa ilang malalaking mamamakyaw. Sa ngayon, sa palengke, walang nangangahas na bilhin ng lantaran ang huli mo. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Tatanggapin ko pa rin ang batch na ito. Hindi magbabago ang presyo. Chef Zhang, hindi po ba kayo natatakot na makagalit siya? 20 taon na akong nagluluto sa private kitchen. Nakasalalay kami sa sangkap. Hindi sa pakiusap. Hindi tatanggapin ng palengke ang paninda mo. Ito ang pagkakataon ko. Siya sa atin ninyo ang pinagmula ni Chef Zhang. Kuya, tirahin natin siya. Kabilang siya sa Hongyun private kitchen. Kung hindi natin siya gagalawin, gawin natin ang mga tao sa paligid niya. Sumikat na ba ang batang iyon sa live stream? Habang mas lumalaki ang apoy. Mas masakit ang bagsak. Kuya Hang, talagang may lakas ng loob si Chen Dejen na magsumbong sa atin. Hindi siya nagsusumbong. Nanakot lang siya. Kuya Hang. Halika rito at tingnan mo. Putya, kalokohan. Isa-isa natin itong hinukay gamit ang sariling kamay. Isang larawan lang, nagpakalat na siya ng chismis. Isang matandang manginis ng baybayin, kahit ang sarili niyang tiyo ay pinalayas siya sa kumpanya. Kahit ang sarili niyang tiyo ay pinalayas siya sa kumpanya. Binzi. Bukas, magpalit tayo ng lugar para mangisda sa dagat. Magpalit ng lugar. Kuya Hang, hindi usapin ang lugar ito. Ginugulo niya tayo. Alam ko. Kaya kailangan natin magpalit ng lugar. Sinabi ni Lolo. Ang kayang makita ng karayom ng tanlong ay hindi lang kabibe. Bukas, sa bahura ng Yingzui tayo pupunta. Bahura ng Yingzui. Sa ilalim ng bahaging iyon, puro batong duro. 10 taon nang walang pumupunta roon. Sa lugar na walang pumupunta, doon may pinakamagandang huli. Kuya, naipost na ang post. Mahigit 500 na ang naipasa. Ituloy mo. Maghanap ng account na maglalabas ng expose. Sabihin na may mga parasito ang paninda niya. Lagyan ng larawan.
Maghanap ng larawan online at ayusin mo. Palakihin natin ito ng husto. Baka may mangyari. May mangyayari nga. Isang bata pa lang siya. Wala nga siyang business permit. Ano ang ipantatakot niya? Ituloy ang pag-share. Para makita ng lahat sa palengke. Gusto kong sa dagat na ito. Ni isang piraso ng paninda niya ay hindi makakalabas. May makukuha ba talaga sa lintik na lugar na ito? Mayroon sa ilalim. Hindi alimango. Ano pala iyon? Sa ilalim ng batong bahura na ito. Sa ilalim ng bahura. Paano natin hukayin iyan na dalawa lang tayo? Ito ay... ligaw na malaking abalon. Kuya Hang. Pugad ng abalon ang ilalim ng batong bahura na ito. Bilisan mo. Mas mabilis tumaas ang alon kaysa sa loob ng datsaw. Kalahating oras lang ang meron tayo. Kuya Hang, 17 na. Umalis na tayo o haharangin ng tubig ang daan. May ipit tayo rito. Kuya Hang, kung may masamang mangyari sa mga abalon na ito. Sabay tayong magiging pakain ng isda. Chef Zhang, may 17 akong ligaw na malaking abalon dito. Buhay pa. Gaano kalaki? Kasing laki ng palad. Malalim ang guhit sa kabibi. Hindi bababa sa 10 taon na ligaw na huli. Nasaan ka, pupunta agad ako. Kuya Hang, alam mo ba kung magkano ang ligaw na malaking abalon? Magkano na ngayon? Noong nakaraang taon, may isang batch. Walo piraso na ibenta sa 120,000. Bakit siya umalis? Binzi. Kailangan nating magmadali. Ayusin na natin ang deal kay Chef Zhang. Si Old Sun ay tao ni Dejen. Xiao Chen. Alam mo ba kung magkano ang ligaw na malaking abalon? Ano na ang presyuhan ngayon? Sabi ni Ibin. Noong nakaraang taon, 8 piraso ang naibenta sa 120,000. Iyon ang presyo noon. Halos wala ng ligaw na abalon sa merkado ngayong taon. Puro alagang produkto na ang nasa pamilihan. Ang ganitong klase ng kalidad. Ang isa, hindi bababa sa 120,000. 17 piraso, 400,000 ang ibibigay ko sa inyo. Pero may kondisyon ako. Sabi nyo, ang batch ng abalon na ito. Gagamitin ko sa private banquet 3 araw mula ngayon. Sa mga bisita, may food critic mula sa kabiserang panlalawigan. Sumama ka sa akin. Kuya Hang. Ito ang pagkakataon. CJ. Tama. Tumawag lang sa akin si Old Sun. Tinanong niya ang eksaktong lokasyon ng pinanghulihan ninyo ng abalon. Wala akong sinabi. Pero mag-ingat kayo. Binalingan na niya kayo. Alam ko. Sabi mo nakakuha siya ng abalon sa bahura ng Yingzui. Ang laki ng palad. Hindi bababa sa 17 piraso. Malinaw na malinaw ang nakita ko. Doon sa putik sa bahura ng Yingzui. 10 taon nang walang pumupunta roon. Paano siya magkakahanap ng kahit ano roon? Napuntahan ko na ang lugar na iyon. Puro madidilim na bahura sa ilalim ng tubig. Pati bangka ng gabay hindi makapasok. Kuya Jen, may isang bagay akong hindi alam kung dapat kong sabihin. Sabihin mo. Tuwing nangangalap siya ng lamang dagat sa dalampasigan. May ipinapasok siyang gamit sa putik. Isang tansong karayom. Kasing haba ng palad. Isinusuksok lang iyon, natutukoy na agad ang tamang lugar. Tansong karayom. Sa tatay ko ang bagay na iyon. Bago siya namatay. Hinalugog ko ang buong bahay niya pero wala akong nakita. Akala ko sinunog na niya iyon. Ibinigay niya ang karayom ng tanlong sa batang iyon. Sabihin mo sa akin ang malinaw ang sinabi ni Old Sun. Tungkol sa private banquet na iyon. Kailangan kong pumunta roon. 5. Karayom ng tanlong. Akin talaga iyon. Kuya Hang. Nasa loob ang pantalon at kamiseta.
Sa tapat ako maghihintay sa iyo. Chef Zhang. Saan galing ang abalon na ito? Hindi ito alagang abalon. Ang alagang abalon ay parang himay-himay na laman lang. Kapag kinagat mo, wala itong ganitong tikas sa kagat. Ligaw na malaking abalon. At nabuhay na ng hindi bababa sa 12 taon. Natikman niyo na, Ginoong Shen. Halika rito, Xiao Chen. Ito ang pinagmulan ng abalon. Yuan Hang. Mga namumulot ng lamang dagat. Binata. May abalon ka pa ba? May 17 piraso lang ang nakuha. Andyan na lahat. Sa susunod na mayroon ulit. Diretso mo na akong kontakin. Ikaw na ang magpresyo. Isang dating opisyal ng asosasyon ng mga restaurant. Ang kanyang mga order. Panghabang buhay mo na iyan. Ginoo. Ito ay isang pribadong piging. Hindi ito bukas sa publiko. Tio Dejen, tingnan mo ang galing ko. Hindi mo ba ako papaupuin? Ano ba ang pakay mo? Gusto ko lang itanong sa iyo. Iyong karayom ng tanlong na dala mo. Hindi ba't sa lolo ko iyon galing? Ibinigay niya ito sa akin bago siya pumanaw. Sa harap mo at ni Tio Ju. Nakalimutan mo na ba? Noong araw na iyon, sumulyap ka lang. At sinabing isa lang daw itong basurang bakal. Saka ka tinalikuran at umalis. Tio Dejen, hindi mo ako pinuntahan ngayon dahil sa karayom. Kundi dahil nakahuli ako. Ng produktong hindi mo kayang makuha. Sa piging na hindi mo na kayang pasukin. Ginoo. Nagpapatuloy pa ang piging. Pakiusap, umalis ka na. CJ. Ayos. Tara na, umalis na tayo. Iho. Tiyak na babalik pa ang Tio Dejen mo. Handa ka na ba? Matagal na akong handa. Yuan Hang. Gusto ko lang linawin. Pumapayag ka na ba na? 3 yugto ng dokumentaryo ang gawin natin. Isasama namin ang pag-aanap mo sa dagat. Pero may mga kondisyon ako. Kung ano ang kukunan at hindi ako ang magpapasya. Deal. Gumagawa ng chismis ang tiyo mo sa internet. Na may peste raw ang mga huli mo. Bakit hindi mo sila sagutin sa livestream? Walang silbi ang daldal lang. Dapat ay gamit ang sarili nilang mga mata ang maniwala sila. Ngayon, pupunta tayo sa loob ng Nansha. Napakalaki ng lugar na iyon. Kapag low tide lang lumalabas ang daan. Pag high tide, sarado na. Sasama ba kayo o hindi? Kung gusto niyong manood, manatili kayo. Kung natatakot kayo, umalis na kayo. Kuya Hang. Sobrang tahimik ng lugar na ito. Walang kahit isang ibon. Hindi sa walang laman ito. Kundi masyadong malalaki ang mga nakatira rito. Kaya nangilag ang ibang mga nilalang. Binzi. Iba ang putik dito kumpara sa ibang lugar. Hindi ito malagkit sa paa. Talagang matigas siya. Grabe, mukhang mga higanting alimango itong nandito. Hindi lang isa ang nakatago sa ilalim nito. Binzi. Kunin mo ang pangalawang basket. Kuya Hang. Parang ginulantang natin ang pugad ng mga alimango. Mag-aalas 4 na ng hapon. Narito tayo sa loob ng Nansha. Si Yuan Hang ay nakahuli na. Ng 2 higanting ligaw na alimango. Yuan Hang. Totoo ba ang mga alimango mo sa live? Sa loob ng kalahating oras, high tide na sa loob ng Nansha. Kapag nalubog ang daan, hindi na kayo makakalabas. Tama na ang paghukay. Tapos na tayo rito. Hindi yan putik. Langis yan. Ito ay agarwood. Dahan-dahan mo sa pagbungkal. Alisin mo muna ang putik sa paligid. Mga manonood, may nakita kaming pinaghihinalaang agarwood. Dadalhin namin ito para ipasuri sa dalubhasa. Kuya Hang, kahoy ba talaga ito? Bakit ang bigat nito? Hindi ito ordinaryong kahoy. Ang agarwood na ito ay baon sa putik ng dagat ng ilang dekada. Kaya ganito ang kulay at densidad nito. Kung may mga manonood na nakakaalam nito, sabihan niyo po kami kung ano ito. Binzi, itapon mo na ang natitirang mga basket. Sapat na ang 4 na pirasong ito para sa araw na ito. Tara na. Yuan Hang, sumama ka sa akin sa probinsya. Kilala ko ang taong makakapagsuri nito. Ang guro ko. 50 taon na siyang eksperto sa pagtatasa ng mga kayamanan sa dagat. Kung totoo ang galing ito sa dagat, ang haharapin mo.
ay hindi na lang ang iyong tiyo. Si Yao Zhang, isara mo ang pinto. Agarwood mula sa dagat. At kauri ng mga lumulubog sa tubig. Hindi bababa sa 60 taon itong nakabaon sa ilalim ng dagat. Guro, mapapakinabangan ba ito? Ang halaga nito noong panahong iyon ay aabot ng 800,000. Sapat na para makabili ng 3 bahay sa syudad. Mas maganda ang kalidad nito kaysa sa isa pa. Ngunit ang agarwood na galing sa dagat ay bahagi ng mga likas yaman na pinoprotektahan sa ating probinsya. Dapat kang sumunod sa tamang proseso. Kung hindi, malaking gulo ang kahahantungan mo. Opo, alam ko po. Hindi ko po ito ibebenta ng palihim. Iho, nakakamangha na nakapulot ka ng ganitong bagay sa iyong pag-apangapa. Hindi lang pala galing sa paghahanap sa dagat ang meron ka. Hindi na kita tatanungin. Pero tandaan mo, ang karayom na hawak mo ay mas mahal pa ng 10,000 beses kaysa sa kahoy na ito. Yuan Hang, mabagal ang tamang proseso. Ngunit ito lang ang tanging ligtas na paraan. Susundin ko po ang tamang proseso. Ang guro ko ay hindi basta-basta pumupuri ng tao. 3 beses ka na niyang pinuri ngayong araw. Chef Zhang, hindi ko po balak ibenta ang piraso ng agarwood na ito. Ano ang balak mong gawin? Dadaan ako sa legal na kaparaanan. Ipagkakaloob ko ito sa Museo ng Karagatan. Pero sa seremonya ng pagkakaloob, magdaraos ako ng isang press conference. Gusto mong gamitin ang kahoy na ito para tuldukan ang lahat ng mga chismis na kumakalat. Higit pa sa pagtuldok sa mga chismis. Gusto kong malaman ni Dijen na ang mga daan na hinarang niya sa akin ay wala ng saysay. Yuan Hang, nakatanggap ako ng balita. Pumayag ang mga taga-istasyon na gumawa ka ng dokumentaryo. Ito ang paunang plano. Reporter Lin, ihanda mo muna ang mga material na kinuha mo. Sa loob ng Dachau noon, gagamitin natin ito sa press conference. Handa ka na bang sumabak sa pagbawi? Gusto ko silang makita mismo ang katotohanan. Kuya Hang, siguradong mapapahiya si Dijen sa pagkakataong ito. Tutulungan kitang makipag-ugnayan sa pagtitipon sa mga media ng probinsya. Marami akong kakilala doon. Kuya, totoo bang agarwood iyon? Anong klaseng swerte ang nakuha ng batang iyon? Hindi ito swerte sa tae ng aso. Ito ay ang karayom ng tanlong. Ano na ang gagawin natin? Ano ba tong event na ipapatawag niya? Live sa buong internet. Sabi ng tatay ko noon. Ang karayom ng tanlong ay nakakahanap ng hindi lang basta mga talaba o alimango. Kahit anong mahalaga sa ilalim ng dagat, mahahanap nito. Kontakin mo ang lungsod ng Donghai. Lahat ng mga supplier sa palengke. Sabihan mo sila. Sino mang pupunta sa event ni Yuan Hang? Wala nang balak na kumuha ng kahit isang kahon ng produkto mula sa Chen Seafood. Hindi na lang ito usapin ng pagharang sa palengke. Sumikat na siya sa internet. Milyon-milyon na ang nanonood sa live stream niya. Hindi natin siya mapipigilan. Sumikat siya dahil kaya niyang hukayin ang mga bagay na hindi mahukay ng iba. Paano kung hindi niya makuha? Nag-imbestiga na ako. Ang bahura sa loob ng Dachau. Hindi pa formal na hinahati ng Bureau of Fisheries. Mag-a-apply ako bukas para sa pansamantalang permit sa pag-aani. Kapag nakuha ko ang permit, akin na ang bahurang iyon. Kapag naglakas loob pa siyang pumunta, ipapahuli ko na siya sa pulis. Kuya, pampubliko ang bahurang iyon para sa lahat ng taga-nayon. Ilang dekada na ng ganoon. Ano naman kung ilang dekada na? Ang mga batas ay ginawa ng tao. Gagawin kung hindi siya makakatayo. Kahit sa isang maliit na puwang. Public mudflat, bawal pumasok ng walang permit. Public mudflat, bawal pumasok ng walang pahintulot. Public mudflat ito. Fishery zone, bakit nyo hinarangan, bawal pumasok? Bakit nyo hinarangan ang fishery zone? Bakit ka sumisigaw? May dokumento kami rito. Ang bahurang ito ay nasa ilalim na ng pamamahala ng lungsod. Bakit ka nagvi-video? Nasaan ang dokumento? Anong dokumento? Sabi nyo may dokumento kayo. Permit sa aquaculture. Permit sa paggamit ng dagat. O kahit approval mula sa gobyerno ng bayan. Ipakita nyo, titingnan ko. Nasa opisina ni Boss Dijen ang mga dokumento. Pumunta ka na lang sa kumpanya kung gusto mong makita. Ibig sabihin, wala kayo niyan. Tara na. Kuya Hang, aalis na lang ba tayo ng basta-basta? Hindi tayo aalis.
Pupunta tayo sa opisina ng pamahalaan. Ang bahura sa loob ng Dachau. Ilang dekada na itong pampublikong lugar para sa mga mangingisda. Sino ang nagbigay ng karapatan kay Dijen na harangan ito? Yuan Hang. Alam ko ang tungkol dito. Tama, nag-apply si Dijen. Para sa pansamantalang aquaculture permit. Kailangan ng 15 araw para sa review. Bago pa lumabas ang resulta. Hindi siya maaaring mangasiwa agad. Ang ibig sabihin ng pangangasiwa. Huwag mong harangan ang pampublikong bahura gamit ang bakal. Tungkol dito. Medyo sobra nga ang ginawa niya. Pero sa usaping legal, wala tayong mahanap na mali. Ang bahura ng Yingzui. Ang look ng Nansha naman. Nag-apply na rin siya roon. Ang look ng Dachau lang ang in-apply niya. Salamat, Kuya Hang. Hayaan na lang ba natin na makuha niya ang look ng Dachau? 2 beses pa lang tayong nakakapanghuli roon. Sinabi ng lolo ko dati. Ang karayom ng tanlong ay para lang sa mga pinakamahusay. Ang pinakamagandang huli. Hindi galing sa iisang bahura. Ibigay mo sa kanya. Mas may magandang lugar tayo. Mga alimango sa loob ng Nansha. Napanood ko ang live stream mo. 350,000 ang nanood sa paghuli mo ng alimango. Napakabait niyo pong magsalita, Shen. Siya po si Tio Zeng, direktor ng Museo ng Oseano sa ating probinsya. Ang iyong kayamanang kahoy mula sa dagat. Gusto kanyang makausap. Si Tio Yu mismo ang nag-inspeksyon nito. Isang dekalidad na kahoy na lubog sa dagat. Mahigit 60 taon nang nakabaon sa ilalim ng dagat. Ang bagay na ito, kahit sa museo namin sa probinsya ay wala nito. Director Zeng. Napagdesisyonan ko na pong is-donate ito sa museo. Pero sa seremonya ng pagdonasyon, gusto ko pong magdaos ng isang press conference. Isang press conference. Bakit? Kailangan ko ng isang pampublikong okasyon. Para walang makapagsabing chismis. Sige po. Makikipagtulungan ang museo sa inyo. Pero may isang tanong ako. Paano mo nahanap ang kahoy na iyon sa ilalim ng dagat? Swerte lang po. Ganoon ba? Swerte. Kung gayon, gagawin ang press conference pagkalipas ng 3 araw. Sa main hall ng museo. Ginoong Yuan Hang. Idodonate ng libre ang napakahalagang kahoy na ito. Para sa Museo ng Oseano ng ating probinsya. Ginoong Chen. May mga nagsasabi sa internet na peke ang panghuli mo. Binili mo lang ang mga alimango. Ang drama lang ang paghuli mo ng abalon. At hindi rin alam kung saan galing ang kahoy na iyon. Ano ang masasabi mo rito? Guru Yu, maaari niyo po bang ulitin ang resulta ng inyong pagsusuri? Ang kahoy na ito ay tunay na galing sa ilalim ng dagat. Mahigit 60 taon na itong nakabaon sa putik. 50 taon na akong eksperto sa pag-i-appraise. Libo-libong piraso na ng kahoy ang hinawakan ko. Ang isang ito ang pinakamaganda na nakita ko sa buong buhay ko. Ito ang sertipikasyon mula sa kagawaran ng Oseano. Katibayan ng legal na pagkuha. May serial number sa itaas. Maaari niyo pong suriin. Mayroon din akong mga dokumentong ito. Gusto niyo bang makita? Dokumento ng rehistro para sa pag-aalaga sa loob ng Dachau. May opisyal na tatak ito. Gusto ko lang itanong sa mabait kong pamangkin. Yung mga alimango mo. Yung mga abalon mo. Hindi ba galing lahat sa loob ng Dachau iyan? Opo. Narinig niyo na, di ba? Inamin na niya. Ang lugar kung saan ako nag-apply ng rehistro. Dati ay ninanakawan niya lang ng yamang dagat. Dapat sa akin mapunta ang lahat ng ani. Kalokohan. Noong naghukay kami. Wala ka pang rehistro noon. Ano naman ngayon? Sa panahon ng pag-apruba ng rehistro. Pinamamahalaan muna ang nasasakupang lugar. Ngayong hawak ko na ang lahat ng opisyal na dokumento. Ang mga nakuha mo dati. Pwede ko nang habulin ang mga iyon. Tio, sabi mo, sa iyo na ang buong lugar na iyon. Kung ganun, tatanungin kita. Saan eksaktong lokasyon hinukay ang mga alimango? Sa ilalim ng anong bahura nakuha ang mga abalon? Gaano kalalim na putik na kabaon ang kahoy na iyon? Hindi mo alam, di ba? Kaya ang magagawa mo lang ay harangan ang isang bahura. Pero hindi mo mapipigilan ang alam kong lokasyon. Tio Dijen, ang saya-saya mo na dahil lang naharangan mo ang isang bahura. Ako ang unang kumuha ng lamang dagat doon. Binzi.
Bakit parang hindi man lang siya natataranta? Look ng Dachau ang una nating kinontrol at hinarangan. Hawak pa rin niya ang bahura ng Yingzui at look ng Nansha. Sabi niya, siya ang kumuha ng mga laman yon. Hindi lang nagpapanggap ang lalaking iyon. Alam na alam niyang haharangin ko ang look ng Dachau. Inunahan na niya tayong hakutin ang pinakamagandang huli. Yung bahura ng Yingzui at look ng Nansha. Haharangan ba natin o hindi? Hindi kaya. Hindi bahura ang dalawang lugar na iyan. Magkaiba ang proseso ng permit. Yung taong sinabi mo nung nakaraan. Makausap mo na ba? Nakausap ko na. Pero medyo mataas ang hinihingi niyang presyo. Sabi niya, maduming trabaho ito kaya dapat dagdagan ang bayad. Ibinigay ko na sa iyo ang kontak. Sabihin mo sa kanya. Hindi na kailangang mandamay ng ibang tao sa bahura. Kuya, ang ibig mo bang sabihin ay yung mababatong bahagi ng bahura ng Yingzui. Buhusan natin ng basyong langis. Hayaan mo siyang maghukay. Yung makukuha niya, puro lasang krudo at walang kwenta. Kuya Hang. Nakakuha ng mensahe si Reporter Lin. Chef Zhang, sandali lang, tatawagan kita mamaya po. May nagbabalak daw manggulo sa bahura ng Yingzui ngayong gabi. Reporter Lin. Sigurado ka bang sa bahura ng Yingzui? Sigurado. Nasa malapit lang ako. Sa likod ng van na iyon. May nakalagay na ilang drum ng bakal. Naaamoy ko na ang krudo. Kuya Hang, ikaw. Binzi, magsumbong ka na sa pulis. Pagkatapos ay tawagan mo si Chef Zhang. Sabihan mo siyang makipag-ugnayan sa Maritime Police sa bayan. Bago pa dumating ang mga pulis. Kailangan ko munang maharang ang mga drum na iyon. Sa pasukan ng bahura ng Yingzui. May gustong magtapo ng basyong langis. Naipadala ko na sa iyo ang lokasyon. Pumasok ka na sa loob. Sabi ni Bao. Hanapin ang lugar na maraming suso. At ibuhos doon ang buong drum. Pag low tide bukas. Wasak na ang buong bahurahang ito. Ibaba mo yan. Sino ka? Huwag kang makialam. Yuan Hang. Ako ang nag-aalaga ng bahurang ito. Bago niyo pa ibuhos ang krudo. Walang nagbabala sa inyo kung sino ako, tama. Enye. Alam namin kung sino ka. Sabi ni Chudijen. Ang taong dapat naming padapain ay ikaw. Pambayad na ito sa ospital mo. Kung marunong kang makisama, umalis ka na. Kuya Hang, 5 minuto na lang at darating na ang pulis. Sumpa naman, nagsumbong ka pala. Nakarecord ang lahat ng nangyayari. Yung sinabi mo kanina na si Chudijen ang nag-utos. Ay narinig nila ng malinaw. Pasok na sila. Humanda ka na. Hindi pa tapos ang laban. Naitala na ang testimonya ng 2 tao. Isa na ang umamin. Sa lungsod ng Donghai, inutusan sila ng taong tinatawag na Bao. Tinanggap ni Bao ang pera ni Tio Dijen. Para upahan sila na magtapo ng krudo at sirain ang bahura. Si Dijen. Natawag na ang mga otoridad. Pagbukang liwayway ay darating din sila. Iho. Napakahalaga ng ebidensyang nakalap mo. Ang bahaging iyon, kung saan binanggit ni Dijen ang tungkol sa iyo, ay isang direktang pag-amin. Wala nang magiging problema sa pagkakaso rito. Kumusta na, Kuya Hang? Si Dijen, dadating ang mga otoridad pagbukang liwayway. Sa wakas, hindi na makakatakas ang tarantadong iyan. Binzi. Simula pa lang ito. Nasa likod niya si Bao. At ang nasa likod naman ni Bao ay ang mga makapangyarihang tao sa pantalan ng nayo ng Donghai. Pero nakaligtas ang bahura ng Yingzui. Samantalahin natin ang paghupa ng tubig kaninang madaling araw. Tayo na at magpangangapa. Kuya Hang, bakit ganito ang mga abalon? Hindi ba't hindi dapat natapon ang langis sa mga taong iyon kagabi? May mali rito. Hindi natapon ang mga bariles ng langis kagabi. Hindi ito tungkol sa kagabi.
Ano ang ibig mong sabihin? May problema na ang kalidad ng tubig sa bahura ng Yingzui. Hindi lang ito dahil sa krudo, may iba pa. Nagsimula na ito bago pa magpadala ng mga tauhan si Dejen. Maibebenta pa ba natin ang batch na ito? Ano na, Yuan Hang? Chef Zhang. Kailangan ko po ng contact details ng istasyon ng pagsusuri ng kalidad ng tubig. May hindi tama sa bahura ng Yingzui. Ay sisend ko po agad sa inyo. Ang level ng ammonia ay lumampas ng 3 beses sa limitasyon. Tama ang hinala mo, Yuan Hang. Ang level ng ammonia sa tabing dagat na ito ay higit sa 3 beses na lampas sa limitasyon. Ano ang sanhi nito? May kanal na nakakonekta sa pabrika ng pagkain. 3 kilometro ang layo. Base sa paunang pagsusuri. May mga kemikal na tumatagas patungo sa bahura. Kanino ang pabrikang iyon? Ang nakarehistrong may-ari ay si Wang Bao. Yung sa pantalan ng nayo ng Donghai. Yung pabrika ni Bao. Pabrika ni Bao. Nakuha ko na ang ebidensya. Sample ng tubig. Ang kanal. Pati impormasyon ng may-ari ay nakuha ko na. Ang tubig sa bahura ng Yingzui ay kontaminado ng pabrika ni Bao. Ang mga abaloning nanggaling sa bahurang iyon ay nagsisimula na ring magkaroon ng problema. Hindi pwedeng ihain ang kalidad ng abaloning ganyan. Masisira ang reputasyon natin kapag ginawa natin yan. Kaya magsasabi ako ng totoo sa inyong lahat. Ang batch na ito ng abalon mula sa bahura ng Yingzui ay kakanselahin ko ang delivery. Kakanselahin. Yuan Hang, alam mo ba kung gaano kalaki ang halaga ng mga order na ito? Alam ko po. Humigit kumulang 600,000. 100 piraso sa halagang 100. Pero hindi ko gustong dahil sa 600,000 ay madamay ang reputasyon ninyong lahat na maingat kong inaalagaan. May depekto ang produkto, kailangang panindigan. Handa akong ibayad ang multa sa kontrata. Binata. Alam mo ba na ang ginawa mo ngayon ay mas epektibo pa kaysa sa kahit anong marketing? Ang mga abaloning naka-order sa iyo. Ako na ang bahala sa pagkalugi. Hindi ko nasisingilin ang multa. Pero kailangan mong sagutin ang isang tanong ko. Nasira na ang bahura ng Yingzui. Ano ang susunod mong gagawin? Chioshen. Bago pumanaw si Lolo, sinabi niya sa akin. Hindi lang sa 3 lugar pwedeng gamitin ang karayom ng tanlong. Kuya Hang, 2 araw ko na itong hinahalukay. May iba pa bang lugar na isinulat si Lolo? Binzi. Alam mo ba ang kanal ng hilong? Alam mo ba ang kanal ng hilong? Ang ibig mong sabihin ay ang kanal ng Black Tide, ano? Sana yon, ang mga matatanda ay tinatawag itong kanal ng hilong. Hindi pwedeng pumunta roon. Noong bata pa si Lolo, minsan siyang sumama sa mga nakatatanda roon. Sabi nila, hindi normal ang agos ng tubig doon. Kapag humuhupa ang tubig dagat, lilitaw sa ibabaw ng dagat ang isang itim na guhit ng agos. Kapag pumasok ang bangka sa guhit na iyon, hindi na ito makakalabas. Noong dekada 60, 2 bangkang pangisda ang naglaho roon. Napuntahan na iyon ni Lolo. Napuntahan na iyon ni Lolo. Si Tio iyon. Ang pinakamatandang mandaragat sa nayon. Tio Jiu. May itatanong po sana ako sa inyo tungkol sa isang lugar. Ang kanal ng hilong. Paano po ninyo nalaman? Ang karayom na nasa kamay mo ay pagmamay-ari ng lolo mo. Dinala ng lolo mo ang karayom na iyon noon. At pumunta sa kanal ng hilong. Pagbalik niya, puno ng kargamento ang bangka. Kaya kahit 3 taon nang hindi umaalis sa dagat, hindi pa rin naubos. Pero pagbalik niya, may sinabi siya sa akin. Ang mga bagay sa kanal ng hilong ay hindi inihahanda para sa iisang tao. Para iyon sa buong nayon. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi niya iyon na ipaliwanag ng malinaw. Pagkatapos, kinamkam ng panganay mong tiyo ang ari-arian. Ang lolo mo hanggang sa huli hindi na. Nakabalik pa roon sa ikalawang pagkakataon. Nasa ilalim ng dagat ang bukana ng kanal ng hilong. Tanging kapag may malaking low tide sa ika-8 buwan ng kalendaryong lunar. Saka lang mabubunyag ang kanal na iyon. Agosto 18 ngayong taon.
5 araw na lang. Yuan Hang. Kailangan mong pumunta rito at tingnan ito. Ang guhit sa karayom mo ay hindi pala muti. Ito ang lihim na gabay sa paglalayag ng mga mangangalakal dagat noong dinastyang Ming. Gaya ng mga kagamitang tanso na iyan, 3 lang ang natuklasan sa buong bansa. Lahat ay itinakdang pambansang artifact na antas 2 o mas mataas. Kuya Hang, ang nasa bulsa mo ay isang antigong bagay. Kailan inilathala ang papel na ito? 3 taon na ang nakalipas. Ang may akda ay si Professor Zhou ng Panlalawigang Universidad ng Dagat. Karaniwan lang ang nakalagay na titulo niya. Ibigay mo sa akin ang contact details ni Professor Zhou. Bago ako pumunta sa kanilang hilong. Kailangan ko munang malinawan. Kung ano ba talaga ito? Ikaw pala ang varal na nangunguha ng lamang dagat. Professor Zhou. Hindi ako pumunta rito para sa palabas. Narito ako para hilinging tingnan ninyo ito. Maaari ko po bang hawakan? Alam mo ba kung ano ito? Sabi ng lolo ko, karayom ng tanlong daw ito. Kaya nitong maghanap ng mga buhay na nilalang sa ilalim. Hindi lang iyan. Ang tunay na pangalan ng bagay na ito ay karayom ng haizang. Isang gamit pandagat mula pa sa panahon ng Ming at Yongle. Gumagamit ito ng espesyal na haluang tanso na tumutugon sa mahinang electromagnetic field na nalilikha ng nabubulok na organikong bagay sa ilalim ng dagat. Kaya hindi ito himalang bagay. Hindi ito himalang bagay. Pero mas bihira pa kaysa sa himala. Ang simbolong ito ay ang opisyal na selyo ng tanggapan ng kalakalang pandagat noong dinastyang Ming. Ibig sabihin, opisyal iyon noong panahong iyon. Mga kagamitan ng pangkat na nag-aaral ng dagat. Sa mga museo sa buong bansa. Wala ni isa na kumpleto. Ang hawak mo, ito lang ang tanging. Nasa maayos na kondisyon. Ang gamit na ganyan, mabuting itago at ingatan. Ano ang plano mong gawin dito? Pagkalipas ng 5 araw, matinding paghupa ng tubig sa kanal ng hilong. Itinuturo ito sa talaan ni Lolo. Alam ko, hindi lang para sa iisang tao ang bagay na ito. Kanal ng hilong. Kakaunti lang ang impormasyon sa bahaging iyan ng dagat. Hindi normal ang agos. Huwag itong tingnan bilang paraan para yumaman. Kapag may makitang kakaiba, kontakin mo agad ako. Huwag magmina ng iligal. Huwag sirain ang kapaligiran. Sumunod sa tamang proseso. Hahupa ang tubig sa kanal ng hilong sa pinakamababang antas. 1 oras lang ang bintana natin. Kuya Hang, sasama ako sa iyo. Kung saan tayo dalhin, doon na. Ang gamit ng lolo mo noon ay ang karayom na ito. Hupa na ang tubig. Litaw na ang bahura. Maglakad ng 200 hakbang patungong timog silangan. Kapag nakita mo ang mga bato na nakabilog, pumasok ka roon. Tio Jiu, ano ang itim na bahaging iyon ng dagat? Sabi ni Lolo. Doon natutulog ang dragon. Aprobado na sa itaas. Ang livestream natin ngayon. Napapanood sa buong probinsya. Satellite ang gamit natin para sa signal. Sakay na sa tricycle, tara na. Ilan na ang nanonood sa livestream? Kuya Hang, baka nagkamali si Tio Ju. Hindi dahil walang signal. Kundi maling direksyon. Mali ang tinahak natin kanina. Nakita sa kamera. Kusa ang galaw ng karayom. Kuya Hang. Tingnan mo roon. Ano iyon? Yuan Hang. Abot na sa 500,000 ang viewers natin. Sabi sa chat, Dragon Pearl Shell raw yan.
Nabanggit sa talaan ni Lolo. Ang Dragon Pearl Shell. Sa mga bitak lang ng bato sa mainit na bukal sa ilalim ng dagat tumutubo. Binzi. Marami pa sa bitak ng batong ito. Kunin mo na. Kuya Hang. Mainit nga ang tubig dito. Kuya Hang, marami pang iba. Mas mabilis tumaas ang tubig kaysa sa forecast. Tama na, huwag maging gahaman. Bumalik tayo sa rutang sinabi ni Tio Ju. Huwag dumaan sa itim na tubig. Kuya Hang, tataas na ang tubig. Lulubugin na ang itim na bahura. Bumalik sa pinanggalingan. Huwag dumaan sa itim na tubig. Bilisan mo, mas mabilis tumaas ang tubig kaysa sa forecast. Ano ba? Panatilihing steady ang camera. Huwag harangan ng chat ang view. Ano ba? Kuya Hang. May dala silang panghuli. Yuan Hang, nabalitaan naming may maganda kang nakuha. Dalhin ang sibat, manghuli tayo ng isda. Bao. Hindi pang profesional ang kagamitan mo. Yuan Hang. Nabalitaan kong may maganda ka raw na nahuli. Mabuti naman at maayos ang lahat. Long Subay Kabibe. Alam kong nakakuha ka na. 20 taon na akong nakikipagsapalaran sa dagat na ito. Tungkol sa pagkakaroon ng Long Subay sa kanal ng Hilong. Alam ng lolo mo. Alam ko rin. Kaso, wala akong dala na karayom ng tanlong. Kaya hindi ko mahanap ang eksaktong lokasyon. Ngayong natagpuan mo na para sa akin. Subukan mong kumilos. Bao. Nagkamali ka ng isang bagay. Hindi lang tayong dalawa ang nandito. Para pagtalunan ito. Napanonood tayo ng 520,000 katao sa buong probinsya. Nakalive tayo sa news channel ng Donghai G. Diretso ito sa air via satellite. Bao. Ang bawat galaw mo ay naipapadala na. Nang live sa harap ng mga manonood sa buong probinsya. Hindi ba't gusto mo ang Long Subay? Ibibigay ko na sa iyo ngayon. Pero kailangan mong ipaliwanag sa harap ng 520,000 katao. Kung saan galing ang Long Subay na ito. Ang madumi mong laro. Ang nilalaro ko ay malinis na broadcast. Legal ang pangungulekta. Heto ang Water Quality Lab Report. Bawat isa sa mga Long Subay ay may malinaw na pinagmulan. Ang pagtatapon ng dumi ng iyong planta. Sa bahura ng Yingzui. Sigurado ka bang gusto mong harapin ang pananagutan? Sa harap ng buong probinsya. Bao, nakalive tayo. Huwag kang magkakamaling manakit. Ang live broadcast ni Yuan Hang ay maililigtas ka sa ngayon. Pero hindi habang buhay. Bao, bumalik ka at sabihin mo kay Tio Dejen. Balak niyang itambak ang basura sa Pampang. Nakuha ko na ang mga basurang iyon. Gusto niyang sirain ang Pampang. Nasa akin na ang test report. Gusto niyang gamitin ka para linlangin ako. Ngayon, ikaw na mismo ay tumakbo na rin. Ang ginawa mo kanina. Nakita na ng buong probinsya. Bumalik tayo at hanapin si Chef Zhang. Ang pinakamasarap na nakain ko sa buhay ko. Ay noong 30 taon ang nakalilipas sa Macau. Ang kinain ko noon ay wild sea scallop. Ang pagkasariwa ng Long Subay na ito ay 30% mas mataas kaysa doon. Hindi ito basta-basta kabibe. Ang siyentipikong pangalan ng Long Subay ay Mother of Pearl. Ito ay malayong kamag-anak ng pearl oyster. Ang huling tala ng pag-aani nito ay noong taong 1957. Ang 3 litrong Long Subay sa mga kamay mo ay malamang na ang natatangi at nag-iisang pagkakataon ng pag-aani ng buhay na spesimen sa nakalipas na 70 taon sa buong bansa. Ano ang balak mong gawin sa batch ng Long Subay na ito? Gusto kong magdaos ng pagtikim. Hindi ito pagtikim para sa pribadong kusina, kundi para sa publiko. Mag-aanyaya ako ng media sa buong probinsya. Iimbitahan ko ang lahat ng mga taong tumanggi sa akin noon. Iimbitahan ko rin si Tio Dejen. Ilalantad ko ang test report. Ilalantad ko rin ang talaan ng pag-aani. Gusto kong ang lahat ng naninira sa akin ay kusa nang pumasok sa pintuang iyon. Kuya, napanood mo ba ang live? Napanood ko. Naglabas na ng anunsyo ang pamahalaan ng probinsya. Ipinaimbestigahan na ang planta ni Bao. Ang kalidad ng tubig na ibinigay ni Yuan Hang. At ang lab report ay ang pangunahing ebidensya. Kuya, naglabas na ng anunsyo ang kampo ni Chef Zhang. Pagkatapos ng 3 araw, magdarao si Yuan Hang ng public casting event. Heto ang imbitadong listahan. Listahan ng mga dadalo.
Inimbitahan din pati tayo. Hindi ako pupunta. Pero inimbitahan niya ang buong media ng probinsya. Kung hindi tayo kikilos, magiging mahirap para sa atin sa industriyang ito balang araw. Nilimas niya ang bahura. Inutusan ko si Bao na magbuhos ng langis. Nakuha niya ang ulat ng pagsusuri. Pinaharangan ko siya kay Bao. Nag-livestream siya sa buong probinsya. Sinasampal niya si Bao sa harap ng marami. Ako na ang bahala. Pupunta ako. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata. Ang nasa loob ng kanal ng hilong. Kung ano ba talaga ang nakuha doon. Mga ginoo at ginang. Bago tayo magsimula, ipakikita ko muna sa inyo ang dalawang dokumento. Mollusk na Moyu, na tinatawag ding Dragon Pearl. Sa loob ng halos 70 taon, ito ang unang beses na may nai-record na paghuli ng buhay na ganito. Ang nakahuli ay si Yuan Hang. Lugar ng paghuli, pampublikong bahagi ng Look ng Nansha. Lugar ng paghuli, pampublikong bahagi ng Look ng Nansha. Ulat ng pagsusuri ng tubig sa bahura ng Yingzui. Lumampas ng 3 beses ang antas ng ammonia nitrogen. Ang mismong sanhi ng polusyon ay ang planta ng pagproseso ng pagkain ni Bao. Ang ulat na ito ay naisumiti ko na sa Provincial Fisheries Bureau. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ang nasabing kumpanya. Tio Dejen, tikman ninyo. Sa buong buhay ninyo, hindi pa kayo nakatikim ng produkto ko. Libre ang serving na ito para sa inyo ngayon. Mga naririto, ang kaganapan natin ngayong araw ay hindi para magmayabang, kundi para magpahayag ng isang mahalagang bagay. Ako, si Yuan Hang, ay magtatatag na ng kooperatiba ng pangingisda sa nayo ng Donghai. Gusto kong ang ruta ng pangingisda sa kanal ng hilong at bahura ng Yingzui ay mapakinabangan ng buong nayon para sa lahat ng gustong sumama sa akin. Kabataan, mas magaling ka pa sa tiyo mo. CJ, Kuya Hang, yung eksena kanina. Yung mukha ni Dejen. Napakasarap tingnan. Binzi. Tapos na ang pagtatanghal. Pero ngayon palang magsisimula ang trabaho sa kooperatiba. Ang hayagan mong pagtatatag ng kooperatiba ay parang pakikipag-agawan ng teritoryo sa kanya. Hindi ito agawan, palitan ito. Sa ganitong paraan niya ng pagbababa ng presyo at pagharang. At pagpapakalat ng chismis para magnegosyo. Balang araw ay malulugi rin siya. Paano mo mapapaniwala ang mga tao sa nayon? Pagkatapos ng kaganapan, nakatanggap ako ng 6 na tawag. Mga high-end na restaurant sa syudad. Gusto nila ng long-term supply contract sa iyo. Pipirmahan mo ba ang mga kasunduang ito? Hindi pa rehistrado ang kooperatiba. Hindi ko pa pwedeng pirmahan ang mga kontratang ito. Maghihintay ako hanggang may rehistro ang kooperatiba. At sa ngalan ng kooperatiba ako pipirma. Ang kikitain mula sa mga Dragon Pearl na ito ay itatabi ko ang kalahati bilang pondo ng kooperatiba. At ang natitirang kalahati ay ipapamahagi ko sa mga unang kasama kong nagsikap. Wala pa man kayong nakikitang mga miyembro. Bukas, magkakaroon na. Bukas. Pupunta ako sa nayon para mag-imbita. Sa tingin mo susugod ba si Dejen? Ang pagpupulong ngayong araw ay dahil may gusto akong pag-usapan kasama kayong lahat. Yuan Hang, ikaw ang magsalita. Mga tiyo at tiya ko. Ako si Yuan Hang na noong nakaraang taon ay tinalikuran at pinalayas ni Dejen sa kumpanya. Nakita ninyong lahat. Kaya simula noon, kumita ako sa paghuli ng lamang dagat. Nakita na ninyong lahat. Ang dahilan ng pagpapatawag ko sa inyo ngayon ay hindi para magmayabang. May nais lang akong ibahagi sa inyong lahat. Yuan Hang, wag mo sana akong masamain kung magsasabi ako ng totoo. Ang tiyo mo ang nagpasimuno nito. Sino ba ang makikipag-ugnayan sa kanya? Simula ngayon, wag na nating gamitin ang kanyang mga channel sa pagbebenta ng feeds. Sasama na kami sa iyo. Gusto niyo bang magutom? Ang feeds ni Dejen ay nagkakahalaga ng 2 piso at 50. Ang presyo ng pagbili niya. Ang tahong ay 30 pesos bawat kilo. At ang abalon ay 120 piso. Alam na ninyong lahat iyan. Ang nakukuha kong perla sa loob ng kabibi ay nagkakahalaga na ng 3 hanggang 5,000 piso. Hindi pa kasama ang laman ng kabibi niyan. Ang kooperatiba ay kukuha lang ng 20% para sa operasyon. Ang natitirang 80% ay mapupunta na sa inyo. Yuan Hang. Ang karayom ng tanlong ay isang kayamanang ipinamana sa iyo ng iyong lolo. Sigurado ka bang ipapagamit mo ito sa amin? Bago malagutan ng hininga si lolo, sinabi niya sa akin na ang bagay na ito ay hindi para sa iisang tao lang,
kundi para sa buong nayon. Nakasama ko na siya sa kanal ng hilong dati. Nagtitiwala ako sa kanya. Sasali rin ako. Yuan Hang, sasama ako sa iyo. Bukas, magpapadala si Chef Jiang ng mga tauhan. Para kunin ang unang bulto rito sa nayon. Kuya, tignan mo ito. Iyong basket yun ni Tatang Son. Pati rin kay Sun Er. Kahit ang mga huli ni Tio Ju ay idadala na rin nila rito. Kuya, sa bukana ng lok natin. Kahapon may 3 nag-aalaga ng isda. Ang nag-apply para kanselahin ang kontrata nila. Bakit hindi na lang din tayo magtayo ng sarili nating kooperatiba? Huli na ang lahat. Sa tingin mo ba, si Yuan Hang ay nakakuha ng mga kliyente dahil lamang sa swerte? Dahil sa karayom ng tanlong? Dahil sa mga perlas? At dahil sa kooperatiba? Ang mga magsasaka ay nagbebenta sa akin ng tahong sa presyong 30 piso. Ibinebenta ko naman ito ng 80. Pero ang ibinebenta nila kay Yuan Hang sa kooperatiba ay diretsong na ibebenta ng 160 piso. 10 beses ang lugi natin. Hindi lang siya basta nangingisda. Binabago niya ang buong rules of the game sa industriyang ito. Uy, Zeng. Kumusta? Lumabas na ba ang resulta ng pagkumpirma sa relikya? Wala namang problema sa pagsusuri ng kalidad ng tubig, di ba? Yuan Hang, may magandang balita. Aprobado na ang resulta ng pagkumpirma sa relikya. Formal nang kinilala ng National Cultural Heritage Administration bilang 2 antas ng pamanang kultural. Magtatayo na ng exhibit para sa mga donasyon ng mga mangingisda sa Provincial Museum. Ang balita tungkol sa inyong kooperatiba ay nai-broadcast na rin sa probinsya. Nakita ng mga opisyal ang datos ng tubig sa bahura ng Yingzui. Kaya napagdesisyonan nilang suriin ang buong baybayin ng probinsya. At ang nayon ng Donghai ang unang destinasyon. Ang reaksyon mo kanina. Tila mas masaya ka pa kaysa noong makakuha ka ng perlas. Hindi dahil sa balita ang kaligayahan ko. Kundi dahil sa wakas. Maibabalik ko na ang utang na loob sa nayon. Noong pinagtripan ni Tio ang tatay ko. Ang taong bayan ang nag-ambagan. Para maipagamot at maipaayos ang lahat. Noong na-ospital si nanay. Si Tio Ju ang nagpadala ng isda sa amin sa loob ng kalahating taon. Hindi ko makakalimutan ang mga utang na loob na yan. Gawing pangwakas na linya ito ng pelikula. Noong panahon na ang iyong lolo ang karayom ng tanlong para sa iyo. Tama. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako sumuko. Ngayon. Sumuko na ako. Ganyan din ang sinabi ng lolo mo noon. Minsan lang siyang nakapunta sa kanal ng hilong. At hindi na siya bumalik pa. Sabi niya, ang mga yaman sa dagat ay hindi inilaan para sa iisang tao lang. Yuju, may utang pa ako sa inyo. Kamukhang-kamukha mo talaga ang lolo mo. CJ. Ay, ang bunga ng pag-unlad ay para sa lahat. Publiko. Nanay ko. Mahigit 8 milyon. Buong taon ang pamilya ni Son Leor. 20 piso, pamilya ni Son Leor, buong taon 2,728. 5 piso, benta ng 12,000 katinang dalandan, 28,600, 16.0 piso. Benta ng 12,000 katinang dalandan, 23.9 piso, 26,800. 13, 255.30 piso, 57, 12, pangalawang pwesto, 300 pirasong abalon, 500 piso, 57, 7, 5.0 piso, 15, 1,670 piso. 3, 4,460 piso, 47 pirasong alimango, pangalawang pwesto, 42.480 piso. Dongju, 3, 47 pirasong alimango, 255.30, unang pwesto. Kabuang kita ay 530,000. Noong nakaraang taon, noong nagsusuplay ako kay Chendigen, 520,000 lang ang kinita ko sa buong taon. Ang tunay na napunta sa akin. Pagkatapos ng hachian ay 20,000 lang. At kinaltasan pa ako ng 180,000. Susunod, ang pagsasalita ng tagapangulo ng kooperatiba, Yuan Hang. Yuan Hang. Ang pagtitipon natin ngayon para sa hatian ng kita ay hindi para purihin ako o palakpakan ninyo. Ang 80% ng tubo ng kooperatiba ay ibabahagi sa mga miyembro. Hindi sa mapagbigay ako. Ang perang ito ay dapat talaga para sa inyong lahat. Nakahanap lang ako ng ilang magandang mapangangapahan. At nakakuha ng ilang maayos na daluyan ng pagbebenta. May nagsasabing pinabagsak ko si Chendigen. Kaya dapat ko raw pasalamatan. Hindi ko naman tingin na mali si Chendigen.
Hindi dahil sa sakim siya, kundi dahil makitid lang ang pananaw niya. Akala niya kung makokontrol niya ang pagbili, ay kaya niyang angkinin ang buong dagat. Nagkamali siya, napakalaki ng dagat, napakalawak ng mga bahura. Hindi lang ito para sa isa, dapat tayong lahat ang kumikilos. Sa susunod na taon, magtatayo tayo ng sarili nating pasilidad. Tayo ang manghuhuli. Tayo ang magpuproseso at tayo ang magbebenta. Magaling! Yuan Hang, ipapadala ng asawa ko ang fishballs mo mamayang gabi. Kuya Hang, ganitong oras noong nakaraang taon. Gutom na gutom tayong naghukay ng mga kabibi. Ngayong taon, buong ngayon ang yumaman dahil sa iyo. Hindi dahil sa akin sila yumaman, kundi dahil sa kooperatiba. Tapos na ang post-production ng dokumentaryo. Ang pamagat ay ang mga mangingisda. Ipapalabas ito sa Lunes. Kunanan niyo pa ng marami si Tio Jiu at ang iba pa. Hindi lang ako ang tunay na mangingisda dito, kundi tayong lahat sa nayon. Hahaha. Kuya Hang, saan ka pupunta? Pupunta ako sa kanal ng hilong para tingnan ang lagay. Mababa ang tubig ngayon. Kuya Hang, naghahanap ka ba uli ng perlas? Hindi ba't hindi mo pa naubos ang nakuha mo noong huli? Hindi ako naghahanap ng perlas. Gusto ko lang tingnan ang nasa loob ng ipo-ipo. Kung ano ba talaga ang nasa bitak ng mga bato. Nasa ilalim pa rin ang perlas. Pero mas mahina ang reaksyon nito kaysa noong huli. Nasa ilalim ng ipo-ipo ang perlas. Pero mas malakas ang reaksyon ng karayom ng haizang sa gilid. Ibig sabihin, nagbago ang nasa ilalim. May bago na namang tumubo. Ano naman kaya ang mas malaki pa sa perlas? Sabi ng lolo ko dati. May mga hot spring sa ilalim ng kanal ng hilong. Ang kabibe ng dragon ay tumutubo lamang sa mga bitak ng bato sa mainit na bukal. Ngunit bukod sa mga kabibe, may tumutubo pa ring ibang bagay doon. Ano iyon? Coral. At yung uri lang na tumutubo sa kailaliman ng dagat. Sa susunod, hindi tayo pwedeng umasa lang sa pampang. Kailangan nating maghanda ng gamit sa pagdive. Magdadive ka sa loob ng ipu-ipo na iyon. Ang deep blue fishery ay mas kilala na kaysa sa Chen Seafood Trading. Dito ipapatayo ang pasilidad para sa iyong cold chain. Pananatilihin ang orihinal na mga pond sa aquaculture. Pwedeng patuloy na gamitin ng mga miyembro. Ang processing plant ay itatayo. Batay sa istruktura ng bodega. Darating ang mga gamit para sa cold storage sa susunod na linggo. Hanggang sa anong antas mo gustong marating ito? Ang kooperatiba ang bahala sa panghuli sa pinagmulan. Ang deep blue fishery naman sa pagproseso at pagbebenta. Sa loob ng isang taon, ang seafood ng nayon ng Donghai, ang pangunahing seafood ng nayon ng Donghai, ay papasok sa lahat ng high-end na restaurant sa probinsya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Baka kalabanin mo ang lahat ng tradisyonal na mamamakyaw. Sa pantalan ng lungsod ng Donghai. Alam ko, pero hawak ko ang tatlong bagay. Nawala sila. Stabil na supply at top-tier na kalidad ng seafood. At ang teknikal na suporta. Mula sa Professor Zhao sa ekologikal na aquaculture. Ang unang long-term contract ng Deep Blue Fishery ay permado na ng Hongyun Private Kitchen. Hindi lang Hongyun Private Kitchen. Ang Deep Blue ay hindi dadaan sa mga wholesale market. Ibebenta natin ng diretsyo sa end users. Binabago mo ang buong pundasyon ng industriyang ito. Pakiusap, itigil na muna ninyo ang inyong mga ginagawa. Dahil ang mga gagawin natin sa susunod ay hindi na gaya ng dati. Ang look ng Dachau. Bumalik na sa dati ang kalidad ng tubig. Kanselado na ng korte ang mga reklamo sa aquaculture. Ang look ng Dachau ay bukas na muli sa publiko para sa pangangapa. Pagdating ng tagsibol sa susunod na taon, maaari na itong muling buksan. Look ng Nansha. Pagkatapos ng 6 na buwang rehabilitasyon sa bahura ng Yingzui, normal na ang level ng nitrogen at ammonia. Nailagay na ang mga semilya ng abalon. Mas maganda na ang kalidad ng abalon ngayon. Dahil nakontrol na natin ang polusyon sa taas. Kuya Hang, paano naman ang mga talangka sa look ng Nansha? Limitado lang ang laki ng dalampasigan sa look ng Nansha. Simula sa susunod na buwan, bubuksan lang natin ito 2 beses sa isang taon. Hindi lalampas sa 2 linggo bawat beses. Yuan Hang, lilimitahan mo ba ang pangangapa ng lahat? Ang limitasyon ay ginagawa upang patuloy tayong biyayaan ng dagat. Kung hindi tayo magtitira ng mga semilya, sa susunod na taon, wala na tayong mahuhuling talangka. Tama siya. Alam niyo ba kung bakit naglaho ang mga yellow croaker noong dekada 60? Hindi ba dahil ubos lang natin sa paghuli? Sa ngayon, ang kanal ng hilong. Minsan na akong nakapasok doon ng mag-isa. Hindi lang kabibe ng dragon ang naroon. Hihintayin ko munang masuri ko ng maigi ang sitwasyon sa ilalim. Bago ako magdesisyon kung paano ito bubuksan. Hanggat hindi pa iyon nangyayari, bawal pumasok sinuman sa kanal ng hilong. Hindi ka ba natatakot na mapahamak kung mag-isa ka lang? Kaya nga kailangan ko ng taong sasama sa akin. Hindi ito basta pangangapa, diving ito. Kuya Hang, sasali ako. Hindi ka pwedeng sumama.
Kailangan mong bantayan ang operasyon ng kumpanya. Nakipag-ugnayan na ako sa Diving Club. Sa lungsod. Darating ang kanilang coach sa susunod na linggo. Mag-ensayo tayo. Bago tayo magsimula. Sir Chen, gusto ko lang makasiguro. May karanasan ka na ba sa pagdive noong una? Noong nasa hukbo pa ako, nagkaroon ako ng pagsasanay sa pagdadive. Pero hindi pa ako nakagamit ng tangke. Kung ganun, ito ang unang beses mo. Huwag kang masyadong lalalim. Kung may mga lagusan ng mainit na bukal sa ilalim, maaring lumampas sa 20 metro ang lalim. Para sa unang beses, payo ko ay huwag lalampas ng 10 metro. Pagbaba mo, sumunod ka ng mahigpit sa akin. Laging bantayan ang pressure gauge. Kung makaramdam ka ng hindi maganda, magbigay agad ng senyas na aakyat ka na. Opo. Chef Zhang. Alam mo ba kung ano ang nahanap mo? Hindi ito basta coral lamang. Ito ay red coral mula sa kailaliman ng dagat na kasing halaga ng hiyas. Sa dami ng taon ko sa larangan ng diving. Sa mga libro ko lang ito nakita noon. Tingnan mo. Hindi biro ang laki ng sakop ng hardin ng coral na iyon. Hindi biro ang laki ng sakop ng hardin ng coral na iyon. Kung hahayaan lang lumago ang lahat, hindi matatawaran ang halaga nito. Pero payo ko, huwag kang magpadalos-dalos. Napakabagal ng paglaki ng mga red coral. Ilang milimetro lang ang itinatagal nito sa isang taon. Ang mga malalaking kumpol na iyan ay mahigit 100 taon na. Ang galawin ng isa ay maaring sumira sa kabuuan nito. Chef Zhang, salamat po sa araw na ito. Pakiusap, panatilihing lihim ang lokasyon nito. Huwag kang mag-alala, bahagi iyan ng profesionalismo ko. Pero ang ganitong klaseng tuklas, darating ang araw na malalaman at malalaman ito ng iba. Dapat mong pag-isipang mabuti kung paano mo ito poprotektahan. Habang wala ka pang naiisip na paraan. 3 lang tayo ang nakakaalam ng lugar na ito. Ikaw, ako, at si Binzi. Itago mo lang, huwag mong ipagsasabi. Ang dagat na ito ay hindi na dapat sinusukat sa pera lang. Chio Dijen. Ang renta ng palaisdaan at ang bayad sa pakain para sa nakaraang buwan. Nagkasundo na tayo sa lahat. Alaynan. May kailangan pa po ba kayo? Chio Dijen. Mahigit 1 taon na akong nagtatrabaho sa inyo. Noong una, sabi ninyo, ako ang maglalabas ng galing. Kayo ang maglalabas ng pera at hahati tayo sa kikitain. Hati sa kita. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Akin ang palaisdaan. Akin ang mga punla. Ang mga kliyente ay inabot ko ng mahigit 10 taon para makuha. Ano ba ang inambag mo? Ang magpagod na lang. Yuan Hang, kahit hindi ko pa sinabi sa iyo noon. Isa ka lang dating sundalo. Ano pa ba ang alam mo bukod sa pagsisid para manghuli ng kung ano-ano? Kung hindi dahil sa tiyo mo na nagpakain sa iyo. Hindi mo malalaman kung saan ka pupulutin ngayon. 30,000. Bayad sa hirap mo. Wala nang higit pa riyan. Chio Dijen. Dati nagkasundo tayo na hati tayo sa kita. Ang usapan ay dati lang. Ngayon ay ngayon. Gusto mo ba o hindi? Simula ngayon. Hindi mo na kailangang bumalik dito. Ibig ninyong sabihin ay itataboy ninyo ako. Sakim ako sa barko. Akin ang palaisdaan. At ako lang ang kilala ng mga kliyente. Kung wala ako, kahit 1 damong dagat sa loob ng Dachau, hindi mo mahahakot. Itabi mo na lang ang perang ito pambili ng sarili mong kabaong. Nagwawala ka na. Simula ngayon. Sino mang mangahas na isama siyang mangisda o kumuha ng kahit anong produkto niya, ay ituturing kong kaaway. Sisiguraduhin kong hindi siya mabubuhay sa dagat na ito. Bumalik ka na pala. Nakuha mo na ba ang hati sa kita? Hindi ka ba kinaligtaan ng iyong tiyo Dijen? Inay, 1 taon na akong nangingisda. Binigyan lang ako ni Tio Dijen ang 30,000 para sa paghihirap ko. Tapos ay pinalayas pa niya ako. Naglakas loob siyang gawin yon. Itay. Inay. Wala na sa bingit ng panganib ang pasyente. Pero kailangan pa niyang manatili sa ospital para maobserbahan. Ayusin niya na ang mga dokumento. Opo. Salamat po. Kuya Hang. Kumusta na si Tio at Ya?
Nalalampasan na nila ang panganib. 5 taon akong nanilbihan sa hukbo. Pag-uwi ko, ibinigay sa akin ni Itay ang huling naipon niyang pera. Pinapasama niya ako kay Kyodigen. Nagtiwala ako sa kanya. Araw-araw, 3 pa lang ng madaling araw ay gising na ako. At 10 na ng gabi kong matapos. Binzi, kailangan kong humanap ng sarili kong paraan para mabuhay. Kuya Hang, ano ang plano mo? Ibinigay ito sa akin ni Lolo bago siya pumanaw. Ang sabi niya, ito ang karayom ng tanlong. Magagamit ito para makahanap ng mga bagay. Sa ilalim ng putikan na hindi mahahanap ng iba. Kuya Hang, sasama ako sa'yo. Kuya Hang, saan tayo pupunta? Sa loob ng Dachau. Ang bahura doon ay hinalughog na nila ng todo. Kahit susuman lang ay wala na tayong makukuha. Sabi ni Lolo noon. Kapag umatras ang tubig ng 3 metro, ang karayom ng tanlong ang magtuturo ng daan. Hindi sa walang laman ang dagat. Kundi hindi tayo tumingin sa tamang lugar. Kuya Hang, talagang walang laman. Tingnan mo si Mang Sun sa kabilang banda. Maghapon na siyang naghukay pero kalahating timba lang ng suso ang nakuha. Timog silangan. 15 hakbang. Dito. Maghukay ka na. Wow! Kuya Hang, napakalaki ng talabang ito. Mas mahaba pa ito sa kamay ko. Hukayin mo pa. Kuya Hang, meron pang ang isa. Ang dami nito sa ilalim. Kuya Hang, hindi nakakasya sa lalagyan. 7 dambuhalang talaba lang ito. Bawat isa ay nasa 1 kilo ang bigat. Malapit na ang high tide, tapos na tayo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking duguan blood clam. Hoy, Binzi. Saan niyo nakuha ang mga yan? Nagkataon lang na napulot namin. Napulot? 20 taon na akong nagbubungka sa bahurang ito. Pero ganito kalaking talaba. Tatlumpung taon na ang nakalilipas noong huli ko itong makita. Mga bata, saan nyo ba nakuha yan? Ilang taon na iyang mga yan? Grabe. Napakalaki naman ng duguan na ito. Wild ang mga ito. Ang kalidad nito ay nagkakahalaga ng 120 kada kilo. Kukunin ko ang lahat sa halagang 100. 110, kukunin ko na lahat. Tumabi muna kayo. Mga bata. Kayo ba mismo ang naghukay nito? Ako ang chef ng Hongyun Private Kitchen. Chef Zhang ang pangalan ko. Ang kalidad ng produktong dala nyo. Ito ang pinakamaganda sa loob ng 20 taon ko sa industriyang ito. Bibigyan ko kayo ng 200 kada kilo. Ilan ang mayroon kayo?